or do you control money? Every day, people go to work to make a living. But no matter how hard we work or how much we earn, money always seems to control us. Assalamualaikum. Empleyado ka ba? If you are, think of the million of pesos that actually passed through your hands in the last 10, 20 to 30 years. Very rarely can people say how and where they got their money. Madalas, hindi nila alam kung saan nila nilalagay ang pera. The urgent need for financial education, lack of knowledge and understanding is causing a lot of Filipinos to lose money and retire poor. It is also destroying relationships. A statistic shows that 90% of marriages are broken because of a financial problem. Everyone deserves to be educated. The difference between wealthy and average people is that the former takes the time in knowing how money works. We believe that the poor or even average person also has the right to become wealthy with the proper information and guidance. Financial education made easy. We can help educate Filipinos on a massive scale. With proper knowledge, everyone can make a right decision, take actions, and achieve the desired results. Financial education is the key to saving a person's future. You must be educated about personal finances para makapagdesisyon ka sa sarili mo anong kailangan mo. Our goal is to make financial education available to everyone, regardless of stature or professional background. We will share with you a financial planning strategy that is simple, clear, doable, and easy to understand. We aim to enable and inspire all Filipinos to become wealthy. We want to make sure that no family is left behind when it comes to saving their future through financial education. Nobody should be more interested in invested in your financial future than you yourself. The government or your employer will not do it for you. It's your own responsibility to learn the simple rule of how money works. Understanding it is part of taking care of your family. Financial education and discipline can help you become wealthy. You can do it. You can control and save for your future. I'm Andrew Familiar Jr. I'm Raylene Familiar. I'm Joylyn Aidante. I'm Jesus Britannico. Ako po si Yoli Bautista Donato. Ako po si Imelda Doctor. I am Meryl Servo. I'm Luis Anthony Antonio. I am May Angela Chodoro. I'm Joanne Pipino. Your overseas Filipino wealth builder. Before IMG, I was a civil engineer. Accountant. I was a plain housewife. Before IMG, I used to be a doctor. I was a maintenance crew. manufacturing operator. I'm a housewife. I was an accounting clerk. I'm a medical doctor. I am an engineer. Before IMG, I used to be a teacher. I was a government employee. A production worker. Geologist. I am a bank employee. Before IMG, I was an admin staff. I was a seaman. Design engineer. I was a deli manager. I was a telecom engineer. Before IMG, I was quality director. I used to be a doctor. Production operator. Industrial engineer. IT home-based freelancer. Before IMG, I was a manufacturing specialist. I was an exporter. Engineer. Software developer. I was a Caltex dealer. Admin officer. I was a florist. Before IMG, I was a service crew. I'm great. I am great. I am G. I am great. IMG. 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 I am great. I am G. I am great. I am great. I am great. Generally, Filipinos have many bills to pay: tuition, rent, food, and transportation. But this should not be an excuse not to become wealthy. There's a simple secret to building wealth. No complicated schemes, no impossible tasks. It's called steadily saving. Simple, effective, yet not being done. Why? Research shows that from over 100 million in population, only 4 out of 10 Filipinos have savings. Of these 4 people, only 32% have bank accounts. The same research also found out that 4 out of 10 households have no emergency funds, while the other 6 have very little spare money.
4 out of 10 Filipinos spend more than what they earn. Sounds familiar? The others save the little amount left after all their expenses. Most Filipinos are not ready for retirement. By the year 2040, 20 million Filipinos are retirees, which is about 16% of the whole population. 7 out of 10 of these retirees will depend on the meager government pensions like SSS or GSIS funds, which cannot even catch up with inflation. Sadly, most of our senior citizens will be dependent on their children financially when they retire. This puts an additional financial burden on the children, who have their own bills and expenses to take care of. This is a daunting, vicious cycle. Many financial products and services are available to us today. With the right information, guidance, and training, everyone can retire comfortably. Sadly, only 8% of Filipinos are aware and have been investing in these options. It all starts with steadily saving. The earlier, the better. Financial literacy is such an important life lesson that even the Department of Education has adopted courses to educate students before they finish high school. Steadily saving, the sure way, the only way to financial freedom. Ang makalaya sa utang. Sa usaping pinansyal, Magkaroon ng sapat na kaalaman. Matutong mag-ipon. para sa kinabukasan. ang pinagpaguran. Hindi masasayang. Hindi mababaliwala. Pahalagahan ng kinikita. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa mga mahal sa buhay. Ako! Tayo. Join ako. Kaya nating abutin ang 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hashtag 30M 2030. Corina Sanchez Rojas, kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Bakit mahalaga ang life insurance? Yung experience pala na pag ikay nawawalan ng mahal sa buhay, hindi mo kaya mag-isa. Ang lungkot, sasadsad ka, gagapang ka, iiyak ka. Ang pinakamaganda sa life insurance, it makes life easier para doon sa mga naiwan. Katulad na lamang halimbawa, Manila Bankers Life. Para mong kamag-anak, para mong kapatid na nariyan in your moment of grief. The best way to show your love is to assure your loved one that I will not only take care of you during your lifetime, but I will take good care of you in this lifetime and beyond. Boy Abunda po, para sa Manila Bankers Life, the best way to show your love. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser Health Card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Yes, hello everyone. Kumusta po ang lahat? Yan. So, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat. Kung nasan man po kayong bansa po. Yan. So, welcome po sa ating online orientation. So, ako po si Naomi Sampang, isa po akong financial advocate ng IMG. Hindi po akong speaker for today. I am however privileged na introduce po sa inyo ang ating trainer. So ang ating pong speaker ay isa pong financial mentor na si Coach Jocelyn Navarquez. Ayan. So we encourage you po na mag-take down notes and focus po sa ating training dahil ang pag-uusapan po natin sa susunod na isa at kalahating oras ay kung paano po natin ma-achieve ang ating financial freedom. So after po nito, meron po kayong pagkakataon na makausap ang inyong taong nag-invite po sa inyo. No? So, mag-umpisa na po tayo sa ating training. So, happy learning po sa lahat. So, welcome po sa ating mga bago pong pasok. At the same time, kay Ma'am Risa Trinidad. So, welcome po sa ating. Thank you very much po. Go ahead po, Ma'am Coach Jo. Okay. Okay po ba ang sound ko? Ang akin pong loud and clear po ba? Yes po, Coach, loud and clear. Okay po. Wait. Okay, good morning po. Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Kung saan man po tayo naroroon ngayon. Before we start, I want to welcome po ang ating pong guest for today, si Ma'am Risa, si Ma'am Risa Trinidad, tama po ba? Okay. Wait. Si Ma'am Risa Trinidad and si Ma'am Lysel Panganiban. Okay. So good morning po at saka po sa ating mga attendees today. Thank you so much po sa pag-attend. And okay, mag-i-start na po tayo. So today, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po dito sa ating books na sinulat po ito ni Brother Bo Sanchez. Ito po ay pag-aari ni IMG. Okay, so ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so this book is about the secret to savings and building your future, become your own financial educator. So pag-uusapan po natin ang nilalaman ng books na to. At sabi po dito sa books na to, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Okay. So, and thank you nga po pala kay Ma'am Naomi, kay Coach Naomi sa pag-introduce po sa akin this morning. Okay. Pinakabahan po kasi ako. Ayan. So, magpapakilala po muna ako. Ako po si Jo Panganiban Navarquez. Isa po akong former production line leader. Noon po ako ay nasa sa Pilipinas pa. And ngayon po, andito po ako sa Hong Kong. Isa po akong OFW. I am a licensed associate financial planner. I'm a financial educator, marketing director of International Marketing Group. And because sa tulong po ni IMG, ako po ngayon ay isang entrepreneur and investor. Okay. Ipapakilala ko po ngayon, sino po ba ito si IMG, who we are. So IMG stands for International Marketing Group. IMG is an affiliated organization of World Financial Group. We are established last March 7, 2002. And IMG is one of the fastest and growing financial services companies in the Philippines sa ngayon po. And ano po ba ang ginagawa ng mga IMG members? Ano po ba ang ginagawa ng company natin? So we assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building proper financial foundation. So dito, tuturuan po tayo paano po natin mapapaayos, mapapatibay, mabubuo yung matibay na pundasyong pinansyal. Okay. We have established partnership with the biggest companies in the financial industry.
So saan po ba matatagpuan si IMG? So sa Philippines po, ang main office po niya ay sa corporate headquarters at 9th floor Kings Court Building 1, Chino Roses Avenue, Makati City. Meron din po itong iba't ibang branches sa iba't ibang lugar, katulad po sa IMG The World Center, Cebu, Davao, CDO Dubai, Singapore, Hong Kong, Macau, and Europe. So ibig sabihin po kahit po sa ibang bansa, meron na rin po tayong mga branches na ni IMG. Okay? So, Global Campaigner for Financial Education. So sabi ko nga po, marami na po tayong mga branches dito sa iba't ibang lugar. Kahit po saan, meron pong Pilipino, nandyan po si IMG. So sa iba't ibang bansa, meron na po tayo. Parting Europe, meron na rin po tayo sa Middle East, and dito po sa Asia, sa Hong Kong, Macau, and Singapore, meron na po tayo. We are determined to provide 30 million people throughout the world a financial education that empowers them to have a better financial future. So nandito po tayo para i-assist po sila, para maturuan po natin sila. So sabi nga po, knowledge is power. But dito po sa IMG, okay, knowledge is power, but also mas okay din po na ma-execute natin or ma-share natin yung natututunan natin. So our mission, we have a mission. Ang ating mission po ay to help create wealth for families, no family left behind. Okay. So, ibig sabihin, kung ano man po yung ating matututunan today, so dapat ma-share po natin sa ating mga family members, especially mga family members, mga kaibigan natin. And sa lahat po, mga Pilipino, kailangan ma-share natin para matutunan po din nila paano natin mabubuo yung matibay na pundasyong pinansyal na makatutulong po sa atin, sa future natin at sa family po natin. So, our belief, many people today are financially struggling due to lack of financial information. Kasi hindi naman po ito natuturo nung panahong nag-aaral pa tayo tungkol sa finances. Hindi pinag-aaralan natin mga numbers, pero itong financial information, hindi po natin ito na pag-aralan noong panahong tayo nag-aaral pa. So dito po, papakilala ko po ang ating president po ni IMG, si Jose Enrique de las Peñas. Ang sabi po niya, the rich gets richer, it's good, but the average person also has the right to be wealthy. So yon, kasi nga may mabuti siyang puso. So ang mga nalalaman niya, kasi bilang isang mayamang tao, yung mga nalalaman niya, kailangan gusto rin niya na ma-share sa mga tao, sa lahat ng mga Filipino. And I know that with the right information, he will have the same opportunity as the wealthy people. Gusto niya maiangat lahat ng mga Pilipino, kasi nakikita niya ang problema ng Pilipinas, di ba? Ang problema ng bawat Pilipino, kakulangan ng financial information. So, ito po yung magandang platform para maturuan po natin yung ating mga kapamilya, mga kaibigan, para matutunan din nila kung ano yung mga matutunan natin dito. Okay. So dito, bakit ba natin ginagawa itong ganito? Okay, why we teach financial literacy? Kasi meron po tayong iba't ibang reality. So ang reality number 1 po natin, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Ayan. Sabi po, kahit po mabuting tao, nag-fail pa rin po pagdating po sa finances. So sabi rin nila, ang mas sipag na tao, nag-fail pa rin siya. Napakasipag naman niya, pero nag-fail pa rin siya pagdating sa kanyang finances. So matatalinong tao, nag-fail pa rin. Bata pa pero nag-fail na rin, mga matatanda na, so nag-fail pa rin po. Many teachers also fail. So bakit po? Kasi pagdating po sa mga loans, madali po kasi sila ma-approvean, diba? So parang nahihikayat sila, naiinganyo sila na mag-loan. Okay. So many engineers and doctors fail kahit na po sila ay ibig sabihin nito, meron na silang degree, di ba? Mataas yung pinag-aralan nila, pero still nag-fail pa rin sila pagdating sa finances. So many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. So yun po yung nagiging problema natin dito sa pagkakakulangan ng information. Okay. So yan.
So reality number 2, nandito na po tayo sa reality number 2. So many people believe that financial education is only for the wealthy. So many think that only solution to financial education, financial challenges is to borrow money. Di ba? Parang normal na sa atin mga Pilipino, kapag tayo ay kinakapos ng pera, di ba? Ang nasa isip agad natin, saan kaya ako makakahiram ng pera? Parang yun lagi yung pumapasok sa isip natin na kapag tayo kinakapos na wala na akong pambayad ng ganito, saan kaya ako makakahiram ng pera? So yun yung mindset na kailangan natin baliin. Kasi yung pangungutang, hindi talaga siya makakatulong, mas mahihirapan pa tayo. So reality number 3, so eto para ito sa mga OFW, mga kapwa ko OFW. So many overseas Filipino workers work hard 20 to 30 years and still end up retiring po. So bakit po nangyayari to? Kasi nga tayo mga Pilipino, parang normal na sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga OFWs, na talaga naman pagkakasahod padala dito. Kasi nga wala tayong, parang nakakalimutan na rin natin ang sarili natin. Pagkakasahod padala dito sa Pilipinas. Ang problema kasi yun namang mga napapadala natin sa Pilipinas, wala rin proper information na paano ba yung tamang pag-save ng pera. So pagkaka-receive nila ng pera po, pwede na gastos dito, gastos doon, hindi na nakakapag-save, di ba? So kahit na ang tagal-tagal na natin sa abroad, still wala pa rin tayong nasisave na naiipon. So thankful ako, personally thankful ako dito sa IMG kasi natutunan ko kung paano ba yung tamang pagsisave ng pera. So, at least, kung dumating man yung panahon na tayo ay kailangan na natin umuwi ng Pilipinas, so kahit paano, meron tayong naipon, na save na pera. Okay? So, napakahirap na magtatrabaho tayo ng matagal, tapos uwi tayo ng Pilipinas, mag-i-stay lang tayo ng mga ilang years, tapos wala na. So, napakahirap ng ganong situation. So, reality number 4, so eto dun sa mga employee sa Pilipinas, kasi ako personally nagtrabaho din ako sa company sa Pilipinas. So every December talaga nakaka-receive yan ng 13th month pay and minsan may bonus pa. So dito ang sabi, kung ang iyong 13th month pay, di ba, sure ako naka-receive na kayo ng 13th month pay. Kung ang 13th month pay ninyo ay ilalagay ninyo sa isang vehicle, merong siyang compounding interest, within 6 years, sa loob lang ng 6 na taon, magsasacrifice ka. So, isi-save mo yung 13th month pay mo. Maaari, ang iyong sisave na yon sa loob ng 6 years, pagdating ng 40 years, aabot siya ng 10 million pesos. Kasi, maaari ba talagang mangyari to, coach? O pwede po yung mangyari. Kasi, ang ating paglalagyan ng pera ay siya, yun nga yung sabi ko, compounding interest siya, na kung saan meron siyang interest at tutubo siya ng tutubo. Kung hindi mo siya gagalawin, isi-save mo siya still doon. So pag mag-a-add siya ng mag-a-add hanggang sa dumating po yung time, yung 40 years natin, naabot siya ng 10 million pesos. Imagine, hindi naman 6 na taon lang tayong mag-sacrifice. So malaki yung pakinabang, malaki yung magiging pakinabang yan para dun sa family natin. Okay. So dito na po tayo sa chapter 1, knowing the basic financial concepts. So dito sa pag-aaralan natin dito, financial independence, sabi dito, financial independence is not only a dream. So di ba? It is a priority that every person should enforce. So dapat kung meron tayo na pangarap na maayos ang ating finances, so dapat alamin natin paano ba yung tamang way para maabot natin yung dream na yun. Hindi yung basta dream na lang na hindi tayo gagawa ng action, di ba? So take control of your future by learning how. Okay, dito ang sabi, make money. So sabi, di ba tayo naman mga Pilipino, napakasipag natin, di ba? Kahit nga hindi tugma doon sa pinag-aralan natin or hindi tugma doon sa anuman yung mga trabaho natin noon sa Pilipinas, halimbawa mag-a-abroad pa rin tayo para magkaroon tayo ng mas malaking income, kahit hindi naman parang hindi yun yung linya natin, di ba? So ganun kasipag yung mga Pilipino. So save money, dapat ma-save natin ng tama yung pera natin. So grow money, kailangan malaman natin saan ba natin mailalagay yung ating pera na mag-grow siya, di ba? So protect money, dapat matutunan din natin yung mga na-earn natin, pinaghirapan nating pera, dapat malaman din natin saan ba
paano natin ito mapoproteksyonan para at least yung family member natin or yung tayo mismo mapakinabangan natin yung pinaghirapan natin. So no one else will do this for you, diba? So tayo mismo, tayo lang yung makakagawa nito, okay? So hindi natin pwedeng iasa sa iba. So eto, mapapansin natin dito, meron tayong 5 blocks. Okay, wait. So meron tayong 5 blocks. Oh my God, sorry. Bumalik ang slide ko. Okay. I'm sorry na nasagi ko kasi. So yan. Mapapansin po natin dito, meron tayong 5 blocks. Ito po yung building blocks of a strong financial foundation. So para po mabuo natin itong ating solid financial foundation, kailangan po natin mabuo itong 5 blocks na to step by step. Okay? So dito i-discuss po natin paano ba, saan ba tayo magsisimula. So tayo, pangkaraniwan natin, tayo nagtatrabaho, di ba? Ang naiisip natin na gagawin, mag-i-invest agad tayo. Investment, di ba? Karaniwan na yan sa atin na kapag may trabaho tayo, ay kailangan kong bumili ng lupa, kailangan kong magpagawa ng bahay, di ba? Kailangan kong bumili ng mga sasakyan. So yun yung mga naiisip natin. Pero mali pala yun, meron pala tayong tamang way para mabuo yung ating solid financial foundation na hindi basta-basta siya masisira. So dito tayo dapat mag-i-start, makapansin niyo dito sa baba. Dapat meron tayong healthcare fund, pangalawa life insurance, then eliminate debt, then emergency fund and investment. So bakit po ba kailangan ganito yung kailangan magsimula tayo sa baba? So dito ang sabi, like building a house, you must build it up from ground up. So kung tayo ay gagawa ng isang matibay na pundasyong pinansyal, compare natin dito sa paggagawa ng isang bahay, di ba? So kung gagawa tayo ng isang bahay, hindi naman tayo mag-i-start sa bubong. Doon tayo mag-i-start sa baba, di ba? So para maging matibay siya. So dapat doon tayo magsisimula doon sa baba. So dito mapapansin natin, when you consider healthcare and protection, why you should consider your healthcare and protection as a priority. So di ba? So dito ang sabi, kung ikaw ay merong healthcare fund at saka life insurance, di ba? So maaari yung na-save mong pera ay maaari na kung ikaw ay meron nito, yung mga lahat ng naipon mo, hindi siya mawawash out, okay? Hindi siya mawawash out kung ikaw ay merong kung ikaw ay nagkasakit or yung family members mo nagkasakit, hindi, kung ang bawat isa sa kanila ay meron nitong healthcare fund at saka life insurance, hindi masisira, hindi mababawasan yung iyong na-save, yung savings mo. Hindi mo kailangang i-pull out yung investment mo. Kasi, isipin natin, once na ikaw ay walang healthcare, once na ikaw ay walang life insurance, at ikaw ay nagkasakit, ikaw ay kailangang dalhin sa hospital, wala kang pambayad ng hospital bill. So ano yung dapat natin gawin? So lahat ng investment na meron tayo, ipo-pull out natin yan para lang mapunuan yung hospital bill na kailangan. Hindi naman po pwede na hindi tayo magpa-hospital kung talagang kailangan, kung emergency na talaga, di ba? So yun yung kahalagahan ng pagkakaroon ng healthcare fund at saka ng life insurance. Okay? So dito, getting long-term and healthcare and life insurance are the best investment. So dapat nating isipin na hindi siya gastos lang. Isipin natin yung magiging yung magiging tulong nito sa atin once na dumating yung time na nagkasakit na tayo. Okay? So sabi dito, strong foundation will result you having sturdier finances that can withstand any matter related to them. Ibig sabihin, kung nagsimula ka dun sa baba, dun sa sinasabi nating healthcare fund, pataas, kahit na ano man yung pagsubok na dumating, hindi basta-basta siya magigiba. Katulad nga po na explanation ko kanina, once ikaw ay nagkasakit, kung merong kanyang nagsimula ka sa pagbuo dun sa baba,
So hindi basta-basta masisira or mapupull out kung ano man yung investment na meron ka. So yun po yung ibig sabihin nito. So following these 5 building blocks will help you build and secure your financial future. So dapat natin tatandaan to. So eto, i-discuss natin dito. Okay, wait. So yan. So ibig sabihin dito, dito sa healthcare funding, yung na-explain ko kanina, yung magagamit natin to once tayo nagkasakit. So sa life insurance, so magagamit natin to once ito yung magagamit pwede natin na magamit natin in the future, di ba? So eliminate debt. So i-discuss din natin ito mamaya paano natin mababayaran yung mga kautangan natin. So emergency fund, di ba? So yan, may discuss natin mamaya ano ba yung importansya ng pagkakaroon ng emergency fund at yung investment, saan yung tamang vehicle para tayo ay mag-invest. So i-discuss po natin ito isa-isa. So eto, Money Talk. Money Talk, okay. Money Talk, strategies of the wealthy. So dito makikita natin yung pagkakaiba ng mga wealthy, yung mindset ng mga wealthy at saka ng mga pangkaraniwang tao, okay? So sabi dito, most people spend money and save what is left. So ito yung mga pangkaraniwang tao, di ba? Yung mga tao na kulang pa yung information about sa wala pang proper knowledge about sa financial education. So dito ang sabi, ang mga tao kapag na-receive nila yung pera, diba? Pag na-receive nila yung pera, so mag-i-spend muna sila, yung gagastos muna sila, then yung matitira, yun yung isi-save. Pero yung mga wealthy people, ang ginagawa nila, pagka-receive nila ng money, so magsisave agad sila. Magsisave agad sila. Tapos yung matitira dun sa savings nila, yun yung gagastusin nila. So most people consider healthcare and insurance as an expense. So yan, yung mga katulad, mga pangkaraniwang tao, ang sabi nila, ang healthcare and insurance, gastos lang yan, kaya ayaw nilang kumuha, di ba? So pero ang mga mayayaman, para sa kanila, ito ay kinukonsider nila na best investment. Kasi alam na nila yung kahalagahan at yung gamit nito. So most people work hard for money, di ba? So katulad natin, trabaho tayo ng trabaho para kumita ng pera. Pero yung mga mayayaman, ang ginagawa nila, hinahayaan nila na yung pera nila ang mag-work para sa kanila. Ayan. The difference between the wealthy and the most people is the way they think about planning their future. So yan. So dito, eto, i-explain ko po sa inyo itong the X-curve concept. So makikita po natin, meron po tayong dalawang arrow lines, di ba? So makikita natin meron dito ang green arrow lines, pataas po siya, and the red arrow lines, ito po yung ang red arrow lines, ito po yung law of decreasing responsibility. Okay. So mapapansin po natin dito sa green arrow line na pataas po siya, ibig sabihin, i-consider natin siya na tayo ay yung older self natin, younger self natin, itong green arrow line, ito yung younger self natin, i-consider natin. So bata pa tayo, wala pa tayong savings, nag-i-start pa lang tayo magtrabaho, di ba? Ang dami-dami nating responsibility, pero kailangan nating mag-work hard para kumita ng pera. So ibig sabihin, kumikita na tayo ng pera, ang ating goal ay magkaroon tayo ng big savings. Okay? Habang bata pa tayo, marami tayong income meron tayong maraming income kasi nagsisipag tayo. So yung ating gagawin, ang goal natin magkaroon tayo ng big savings. So dito naman po dito sa red arrow lines, pababa siya, ibig sabihin ito yung older you, di ba? So ang responsibility mo dapat wala na, zero responsibility ka na dyan kasi matanda ka na, hindi mo na kaya magtrabaho. So dapat ang gagawin natin dito, yung money natin, yung pera natin ang mag-work para sa atin. So paano nga ba natin gagawin na ang pera natin ang mag-work para sa atin? Maaari ba yun? Yan, di ba? Yes, pwede po. Kasi meron po dito, i-discuss po natin yung saan nga po natin dapat ilagay yung ating pera
na mag-work sa atin, ibig sabihin, kikita siya ng tama, ng mas malaki dun sa normal na pinagsisavean natin. Okay? So later, di-discuss po natin to. So, in life, makapansin natin, in life, meron siyang, di ba? Meron siyang if dun sa gitna ng life. So, ibig sabihin, in life, meron tayong two if in life. So, ito yung first if natin. What if you die too soon? Di ba? So, kung ikaw ay mamamatay ng maaga, isipin mo ikaw ay isang breadwinner, bigla kinuha ka ni Lord, anong gagawin mo? Paano mo? Anak mo nag-aaral pa, di ba? Paano yung anak natin? Kung mawala tayo, sino yung magsusuporta sa pag-aaral nila? So, ang sagot po dito yung insurance, di ba? Yun yung kahalagahan na kahit mawala man tayo, still magagawa pa rin noong mga maiiwan natin sa mahal na buhay. Yung normal na ginagawa nila, di ba? Kung ang mga natin ay nag-aaral pa, di ba? So at least hindi sila mag-i-stop sa kanilang pag-aaral dahil merong tutulong sa kanila yung insurance na pinaghandaan natin. So, what if you live too long? So ikaw, tayo, di ba, tuwi naman may birthday, wini-wish natin na magkaroon tayo ng mahabang buhay. So, our wish granted, pinagkalooban tayo ng mahabang buhay. So ang tanong, matanda na tayo, hindi natin kaya magtrabaho, sino yung makakaagapay natin, di ba? So dito, hindi naman natin pwedeng iasa sa mga anak natin kasi yung anak natin magkakaroon din sila ng sarili nilang family, di ba? So dapat, ito yung kahalagahan nitong pagkakaroon ng healthcare, long-term at saka investment. Kasi nga matanda na tayo, hindi natin kaya magtrabaho na kung humaba ang buhay natin, ito yung makakatulong natin, di ba? Kung magkasakit tayo, at least meron tayong healthcare. Kung yung mga, dahil nga meron tayong investment or meron na tayong na-save na pera, so meron tayong magagastos everyday sa pangangailangan natin. So yun yung kahalagahan na sinasabi ko kanina na healthcare at saka long-term insurance. Okay. So dito na po tayo sa chapter 2, choosing the right healthcare. So dito, in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for their cost. Di ba? Sa nakaraang pandemic, napakadami ng tao na nakakalungkot, maraming tao ang nawala ng buhay, di ba? At saka kahit na yung pangkaraniwang sakit, di ba? Sa Pilipinas, ito yung nagiging problema kasi nga walang sapat na pera. Hindi maipagamot dahil walang pera, hindi madala sa hospital dahil walang pera. Ito yung problema na masakit, lalo na sa mga kapamilya na, syempre, kapamilya mo siya kung wala ka rin naman talagang pera na napakahirap ng ganong sitwasyon. Na gustong-gusto mong gumaling yung kapamilya mo, pero wala kang magawa, di ba? Kasi hindi tanggapin ng hospital yung kapamilya mo kasi nga wala kang healthcare, wala kang pera. Hindi nila tatanggapin yan, di ba? So napakahirap ng ganyang sitwasyon. So ito yung realidad ng buhay na hindi naman dahil sa walang gamot or hindi naman dahil walang magaling na doktor. Namamatay ang tao dahil sa kakulangan ng perang panggastos. Okay? So eto, may mapapansin natin dito, meron ditong tatlong klase ng rooms na matatagpuan sa hospital, di ba? Halimbawa, ikaw magkasakit ka, hindi naman natin hinihiling na magkasakit tayo, pero saan mo pa gusto na ma-confine? Para ikaw ay gumaling, di ba? So, meron dito pamimilian ka, executive, pay ward, at saka charity ward. O ikaw, saan mo ba gusto na ikaw ay ma-confine, di ba? Kung dito sa charity ward, di ba, ang crowded. Lalo na ngayon, merong virus na kumakalat. So, hindi talaga safe ang ganyang room, di ba? So dito naman sa pay ward, okay, medyo okay siya kasi hindi gaanong kadami yung tao. Pero meron ka pa rin kasama sa room. So dito sa executive, ayan, dito sa executive, marahil gagaling tayo ng mabilis kasi alagang-alaga ka dito kasi ang ganda-ganda ng room, di ba? Meron kang peace of mind, nagagaling ka agad kasi talagang maaasikaso ka ng ayos dito sa room na to. Okay. So, dahil ang tagal-tagal natin trabaho, so paghandaan natin, iisipin natin na pagka dumating yung panahon na nagkasakit ako, gusto ko dito sa executive, di ba? Para mas madali tayong gumaling. So, final test of a good healthcare. Ito.
So paano ba natin malalaman na yung ating kukuning healthcare ay okay? So ito, does it have both short-term and long-term healthcare? So dapat alamin natin kung meron ba ito ng ganito. Does it have guaranteed renewal? So dapat isipin natin kung meron ba ito renewal. Kasi yung ibang HMO, wala namang, hindi sila nagpo-provide or hindi nila, walang garantiya na may renewal siya. Lalo na kung ikaw is sakitin, diba? Pwede i-renew nila, kaya lang magbibigay ka ng additional na payment para ma-approvean. So does it have guaranteed savings and investment? Diba? Para hindi naman masayang hinuhulog natin. Kung hindi natin magamit, at least in the future, magagamit natin through investment. So does it have life insurance or protection? Diba? So dapat itong apat na to ma-consider natin sa pagpili ng pagkuha ng healthcare. Hindi yun dahil tayo ay inalok lang ng kaibigan natin, kukunin na natin. So ito tandaan natin, dapat may short-term healthcare, long-term healthcare, life insurance, saving, and investment. So dito na po tayo sa chapter 3, understanding the purpose of insurance. Okay, so di ba ang insurance, insurance is a protection should anything happen to you, while insurance is not a fun topic, di ba? It is a critical part of your financial strategy. So sa atin, ako mismo before, ayaw ko rin kumuha ng insurance kasi para sa akin, ano ba yan, pag pinaghahandaan ko na agad yung kamatayan ko, ang bata ko pa. So mali pala yung ganung mindset. Kasi kailangan talaga paghandaan natin habang malakas pa tayo, di ba? Habang nakaya pa natin magtrabaho para at least meron tayong makakapag-provide tayo or mababayaran natin yung insurance para doon sa future natin. So kung tayo naman ay matanda na, so mahirap naman na tayo makapag-avail, di ba? So most people have good protection on their houses and cars, but few have enough for their loved ones. So mapapansin natin dito, di ba? Ang ganda ng sasakyan, yung mga mayayaman, ang laki ng bahay. So for sure, yung bahay at saka yung sasakyan nila, naka-issued yan. Diba? Kung halimbawa makaksidente, may insurance yan para at least, diba, may makakatulong. Ang bahay, halimbawa, masunugan, so at least may makakatulong pa rin siya kasi naka-insured siya eh. So ang tanong, ito po bang gumagamit ng sasakyan at ito po bang nakatira sa magandang bahay, insured po ba siya? So yan. So dapat number one priority natin, yung family natin or yung mga tao na gumagamit ng sasakyan at yung nakatira sa bahay, dapat insured din. Kasi sino po ba yung naghahanap ng pera? Sino ba yung nagtatrabaho para mag-earn ng pera? Diba? So yung family na, yung tao. Diba? Kung ano man yung mangyari, yung mga bagay pwedeng mapalitan. Pero yung buhay ng tao, hindi na maibabalik. Kaya kailangan tayo mismo, yung family members natin, dapat meron tayong life insurance. Okay? So, dito na po tayo sa chapter 4, Managing Debts Effectively. So, okay. So, why should we manage our debts? Bakit daw? Bakit kailangan natin na ma-manage natin yung ating kautangan? Diba? So, that can turn into a disease. O, diba? Sabi nga nila, itong utang para siyang anay eh. Para siyang anay na sisira dun sa ating, sa pagbuo natin. Halimbawa, nag-iipon tayo, hindi tayo makapag-ipon kasi meron tayong binabayaran. Diba? Hindi tayo makaipon-ipon kasi kailangan natin unahin yung ating mga kautangan na mabayaran. So, it could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. So, bakit nakokontrol lang utang ang buhay natin? Bakit na nakokontrol yung freedom natin, di ba? So, halimbawa may utang tayo, wala tayong peace of mind, hindi makakatulog, lalo na kung parating na yung due date, wala pa tayong alam na ibabayad, di ba? Parang hindi ka talaga makatulog. Tapos, halimbawa meron kang utang sa isang tao, hindi ka, alam mo yung lugar ng bahay nila, so hindi ka makakadaan dun sa way na yun. Kasi baka makita ka, singilin ka, di ba? So pipiliin mo nila, mag-i-stay ka na lang sa bahay, di ba? Magkukulong ka na lang sa bahay kasi wala kang alam na pambayad. So di ba, limit na yung freedom mo doon. So, di ba, doon kalungkot, doon yung magiging epekto ng pagkakaroon ng utang. So you can never be truly free until you are debt-free, di ba? So kailangan ito natin para tayo ay maging free talaga. Meron tayong dapat para magkaroon tayo ng peace of mind. So kung may kautangan tayo, kailangan natin siyang mabayaran or
dapat maiwasan natin ang pagkakaroon ng utang. Okay? So eto, ikaw mamimili ka, ano ba ang gusto mo? Ikaw ang magkukontrol sa utang or yung utang ang magkukontrol sa'yo. So your choice, ikaw mamimili. So dito meron tayong tips to manage your debts, di ba? So magbibigay tayo ng tips sa paano ba natin mamamanage yung pautangan natin. So pay off your credit cards, debts in full and on time. So kung yung mga gumagamit dito ng credit card, so dapat mabayaran natin ng on time para maiwasan natin yung penalties kasi sayang din naman. So use cash or debit card. So kung tayo ay pupunta ng groceries or something may bibilhin tayo, so gamitin natin yung cash or yung debit cards para at least maramdaman natin na nababawasan yung pera natin. Unlike kapag credit cards ang gagamitin natin, kaskas lang tayo ng kaskas, di ba? So hindi gaanong kabigat sa loob na ay nababawasan yung pera ko. So make a list of all your debts and pay them off one at a time. So kung meron tayong hindi lang isang kautangan, hindi lang isa yung pinagkakautangan mo, at least dapat malista natin, mai-consider natin kung ano ba yung kung maaari, kung alin yung may malaking interest, yun yung una nating mabayaran. Kasi sayang yung interest na dapat mabayaran na natin, di ba? Para hindi siya pumatong ng pumatong, di ba? So consider liquidating your savings and non-income producing assets. So ano po ang ibig sabihin nito? Halimbawa, ikaw ay mayroong bahay, hindi naman natitirahan, nakatengga lang. So para naman mapakinabangan natin or isipin natin, halimbawa may utang tayo, so maganda, ibenta na lang natin yung bahay, kasi hindi naman siya nagpo-produce ng income sa atin, di ba? So at least yung mapapagbentahan niyon, pwede natin may bayad dun sa kautangan natin. Tapos kung meron pang matitira, pwede nating ilagay dun sa investment na may malaking interest, di ba? So at least napakinabangan natin, hindi yung nakatenga lang. So prepare your mortgage. Ayan, kung meron tayong mga binabayarang sasakyan, binabayarang bahay buwan-buwan, so dapat mabayaran natin siya on time. Increase your cash flow. Ayan, huwag tayong umasa sa ating income lang dun sa sinasahod natin sa trabaho natin. So kung meron tayong free time, so gamitin natin yung free time natin sa productive, okay? So chapter 5, building an emergency fund. So eto, ano ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency fund? O, di ba? Loss of job or income, di ba? Sa Pilipinas, ang daming nawalan ng trabaho. Kahit dito sa ibang bansa, ang dami-dami nawalan ng trabaho kasi yung nakaraang pandemic, di ba? Ang dami-daming companies ang nagsara. So hospitalized for extended time. So isa rin po yan sa emergencies. So tragic death. Catastrophes, ayan, yun nangyayari sa Pilipinas sa ngayon. So sana po okay naman po yung sitwasyon dyan sa Pilipinas, di ba? Visayas, Mindanao, natamaan ng bagyo, di ba? So ipag-pray din po natin sila. Ito po yung examples ng mga emergencies na dapat natin talaga mapaghandaan kasi di ba bigla-bigla talaga silang dumarating na paboritong tambayan or paboritong daanan ng bagyo, lindol at pagbaha ang Pilipinas. So no matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. So ano po yung dapat natin gawin? So kailangan at least meron tayong masave na 3 to 6 months equivalent of your total expenses, di ba? So halimbawa ang sinasahod mo a month is 30,000, so at least makapag-save tayo ng 3 months of that, 3 months to 6 months para at least kung dumating man yung emergency, meron tayong makukuha, meron tayong mapagkukunan at maiiwasan natin ang pagkakaroon ng utang, di ba? Kasi kung meron tayong emergency fund, kailangan natin ng ganito, hindi tayo maghahanap ng tao na dapat utangan, di ba? Kasi napaghandaan natin ayun yung important, ibig sabihin ito yung kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency fund. Diba? Maiiwasan natin ang pagkakaroon ng utang. Ayan. Dito na po tayo sa chapter 6, saving the right way. So dito, kahit po hindi ko kayo naririnig, so basahin po natin ito ng sabay-sabay. I've been working hard all of my life, but I wasn't able to save anything. Where did my money go? Diba? So natanong nyo din po ba ito sa sarili nyo? So ako natanong ko ito sa sarili ko talaga kasi ako 18 years na po ako nagtatrabaho, kalahati na ng buhay ko
inilaan ko na sa trabaho, di ba? 18 years na akong nagwo-work, pero yung savings ko, kung iisipin mo, hindi siya tugma. Hindi siya tugma, yung savings ko ay hindi tugma doon sa panahon na ginugol ko sa pagtatrabaho. So saan napunta yung aking sinasahod, di ba? So dito malalaman natin baka doon sa wrong savings formula yung nagagamit natin. So dito meron tayong papakita natin yung wrong savings formula na baka kung hindi rin sapat yung ating nasi-save, baka ito rin yung nagagamit natin na savings formula. Okay. So, ang sabi dito, income less expense equals savings. Ito po yung formula na kailangan natin baliin kasi mali po siya. So, ibig sabihin ng ating, kung meron tayong sahod, yung salary natin, na-receive natin yung salary natin. So, ano ba yung mga expenses natin? Ito, nagbabayad tayo, mga utilities, meron tayong phone bill, malls, ayan. Kasi, diyan pumapasok yung yung pagkakasahod mo dahil pagod ka, gusto mo bumili ng regalo para sa sarili mo. Ayan. Credit cards, nightlife, coffee shops, ayan, mahilig ka sa kape, tapos dun ka pupunta dun sa mga mamahaling kape. Dine out, ayan, okay naman kumain sa labas, minsan wag naman palagi. Designer clothes, ayan, mga designer clothes, mayayaman na yung company niyan, di ba? So, yun yung naiisip natin na dapat may tatak. So, kung tutuusin naman, hindi naman tayo mangangate kung hindi ditatak yung ating susutin. So yung gadgets, ayan, yung okay pa naman yung cellphone natin pero bibili na tayo ng bago kapag may bagong model na lalabas. Ayan yung mga expenses nating nagagawa. So sabi dito, pay yourself first, di ba? So yun yung iniisip natin na pay yourself first, na kapag tayo ay dahil pagod na tayo sa trabaho, ang iniisip natin na pay yourself first ay reregaluhan mo yung sarili mo, di ba? Bibili ka ng isang bagay. So dito ipapakita natin meron palang proper way ng pagbabayad para sa sarili mo. Okay? Sabi dito, pay yourself first, papaanong paraan? So dito meron tayong correct savings formula. So dito merong income less savings equals expenses and lifestyle. So ito po yung correct savings formula. So meron din po tayo dito na prosperity formula or better savings formula. So dito, nakalagay dito meron tayong income, di ba? So dito merong income, ililess mo yung tithes na 10%. Ito po ay regardless kung ano man po yung ating religion, di ba? Kasi basta isipin natin lahat ng blessings natin na gagaling yan kay God. So parang i-consider natin na ibalik din, di ba? Parang i-consider natin na nagtatrabaho tayo sa government, di ba? Kinukuhanan tayo ng taxes. Parang ganun din, magbibigay tayo or magbabalik tayo, di ba? Para at least makatulong din tayo sa iba. So and then less 20% savings. Ito po yung sinasabi natin na pay yourself first. Itong 20% savings. Ibig sabihin, regalo mo ito sa sarili mo, savings mo to para sa future mo. Ayan yung pwede mong mairegalo sa sarili natin. And so yung natitirang 70%, ito po yung lala natin sa ating expenses and lifestyle. So ibig sabihin, malaki pa naman ang 70%. Kung sakali na may sumobra pa dun sa 70%, pwede natin na idagdag siya sa savings, okay? So ayan. So how are you doing so far? So sana po nandito ang mga attendees natin, lahat po tayo ay okay pa, okay? So dito mapapansin natin meron dito ang number of years working. So ilang taon na po ba tayo na nagtatrabaho? So yan, ilang taon na po ba tayo nagtatrabaho? Ita-times natin sa average annual income equals total amount earned, and ang matitira po doon, ito yung tinatawag natin na savings. So magkakaiba po tayo ng sagot dito kasi hindi naman po tayo magkakapareho ng taon ng pagtatrabaho. So magbibigay po ako dito ng sample, okay? So dito, halimbawa, ikaw ay 10 years ka na nagtatrabaho, ang sahod mo ay ang annual income mo ay 300,000.
ang annual income mo ay 300,000. So, ang total earn mo ay sa loob ng 10 taon ay 3 million. So, sa 3 million na yan, magkano po ang iyong na-save? Diba? Magkano ang iyong na-save? So, ikaw na po ang makakasagot kung dyan sa question na yan. Kasi, ba't iba naman tayo kung maganda yung way ng pag-save natin, di ba? So, malaki yung ating masisave. So, it's not what we earn that counts, it's what we keep. Okay? Kung malaki man lang sahod natin or maliit, kung nakakapag-save tayo ng tama, di ba? So, makakaipon talaga tayo kung nasa tamang way tayo ng pag-save. Okay? Okay. So, welcome po sa ating guest, si Ma'am Ruth Reyes. So yan, welcome po, happy learning. So eto, si Engineer Noel Arandilla, ang sabi po niya, isa po siyang Senior Executive Vice Chairman ng International Marketing Group. Ang sabi po niya, kahit gaano kalit ang sweldo mo, meron ka pa rin ginagastos kada araw na hindi mo naman kailangan, di ba? Lalo na magbigay tayo ng example dito kung pupunta tayo sa groceries, di ba? Mag-grocery tayo, pupunta tayo sa, wala tayong listahan, di ba? So, pag may nakita tayong isang bagay na nagustuhan natin para mapapabili tayo, pero pagdating mo ng bahay, maisip mo, ay, bakit ko nga ba binili ito? Hindi ko naman pala ito kailangan. So, dito, kailangan natin i-consider ano yung kailangan talaga at ano yung gusto mo lang. So, magkaiba kasi yung needs at saka wants. So, dapat natin i-priority yung needs natin, yung needs. Yung hindi tayo mabubuhay talaga ng wala yon. Kaysa sa wants na nagustuhan lang naman natin siya, di ba? Nagustuhan lang naman natin siya na mabubuhay naman tayo kahit wala yon. So, di ba? Yung kahit na maliit na price lang yan, kahit na maliit na price, pero kung ilalagay mo siya sa investment vehicle or sa tamang vehicle na may compounding interest, so makikita natin, lalago at lalago yan. Okay? So dito pag i-discuss natin kung saan ba yung right vehicle na yan. So dito, understand how money works. So eto, sabi ni Sir Albert Einstein, sabi po niya, para malaman natin kung kailan tutubo, kung kailan madodoble yung pera natin, sundin natin yung rule of 72. So, yung 72 is a constant number. So 72 divide interest rate. 72 divide interest rate equals number of years your money double. Okay? So kapag may nag-invite sa inyo na ang sabi, ay pagdating ng 1 month, madodoble na yung pera mo. So tanungin natin, anong rules ang ginamit nila para makuha yung ganong sistema or yung ganong na madodoble yung pera mo after 1 month, okay? Ilang percent ba yung inaalok niya para masabi niya na in 1 month ay madodoble na yung pera natin. So yan. So dito, magbibigay tayo ng example. Magbibigay tayo ng example dito sa rule of 72. So mag-check ako dito kung sino ang okay. So, magbibigay tayo ng example. For example po, si Ma'am Lysel po, halimbawa, si Ma'am Lysel, nag-open po siya ng savings account. Nag-open siya ng savings account. Naglagay po siya ng 10,000. Naglagay siya ng 10,000 dun sa savings account niya. Di ba? Si Ma'am Lysel naglagay ng 10,000 sa savings account niya. Then, ang ibinigay po ni bangko ay 1% interest rate. Okay? So, ibig sabihin, 72 divide 1 equals 72 years. Ibig sabihin, pagdating ng 72 years, doon pa lang po madodoble yung pera niya. So, yung 10,000 niya, magiging 20,000. So, ipagpalagay natin, for example, 30 years old. Example, 30 years old, si Ma'am Lysel ngayon. So, pagdating ng 102 years, doon pa lang po magiging 20,000 ang pera mo. Di ba? Napakatagal. Di ba? So, yan. So, magbibigay po tayo ng another sample dito. So, ikaw, for example, ikaw, naglagay ka naman sa time deposit. Okay? Time deposit siya. Meron kayong kasunduan ni bangko na hindi mo siya pwede galawin ng pera mo kasi naka-time deposit siya.
So 72 divide ang bigay sa iyo na ni bangko ay 4%, di ba? 4% ang bigay sa iyo ni bangko. So 72 divide 4 equals 18 years. Ibig sabihin kada 18 years doon madodoble yung pera mo. So ipagpalagay natin 29 years old ka sa ngayon, naglagay ka ng 100,000. So pagdating mo ng 47 years old kasi 29 plus 18 is 47. So pagdating mo ng 47 years old ay magiging 200,000 yung pera mo. Then pagdating mo ng 65 years old, magiging 400,000 yung pera mo. Kasi every 18 years ay nadodoble yung pera mo. So, si bangko naman, di ba? Si bangko, sa tingin nyo ano yung ginagawa ni bangko doon sa pera na i-deposit natin sa kanila? So, hindi naman nila hahayaan na matengga lang sa vault yung pera nila, di ba? So, ang gagawin nila, i-invest din nila yan. I-invest din nila yan kung saan may malaking interest. So, yan. So, nakakita sila ng magandang vehicle na merong 12%, di ba? Nag-invest sila sa 12% interest. So 72 divide 12 equals 6. Ibig sabihin, kada 6 na taon ay madodoble na yung pera mo. So 29 years old ka ngayon, naglagay ka ng 100,000, di ba? 29 plus 6 years, di ba? 35 years old, naging 200,000 ng pera mo, di ba? I-compare mo dito doon sa nag-time deposit ka, di ba? Magiging 200,000 ang pera mo. 47 years old ka na. Compare dito sa 12% na 35 years old ka pa lang, dapat noon ay meron ka ng doble na ang pera mo, naging 200,000 na. So, every year yan. So, pagdating mo ng 65 years old, magiging 6.4 na yung pera, di ba? Magiging 6.4 na siya. So, dahil nga may kasunduan kayo ni bangko, di ba? Dahil may kasunduan kayo ni bangko, so ang ibibigay sa iyo ni bangko ay yung 400,000. Kasi may kasunduan kayo na 4% lang ang ibibigay sa iyo. So, saan napunta yung 6 million? Diba? Saan napunta yung 6 million? So, yung 6 million, nandun yun sa bangko. Diba? Ang laki. Kasi tapos, pag ganito, December, diba? Natutuwa tayo, nabibigyan tayo ng mga calendar or iba't ibang gifts na Christmas gifts, diba? Pero behind of that pala, dun sa sinave natin na pera, sobra pala yung laki ang kinita nila sa atin. Tapos isipin natin kung tayo ay mangungutang ng pera sa kanila, di ba? Ang laki naman ng interest na kinukuha sa atin, na ibinibigay sa atin kapag tayo ay mangungutang. So sino po yung lugi, di ba? So hindi po tayo disclaimer lang po, hindi po ang IMG po, hindi po tayo against sa bangko. Dito po ipinapakita lang natin paano po nagwo-work ang pera natin, di ba? Paano nagwo-work ang pera natin na isinisave sa bangko at paano nagwo-work ang pera natin na ilalagay natin sa tamang investment, okay? So people who don't understand how money works, they end up working for money. But people who understand how money works, they let money work for them, diba? So ayan po. So dito na po tayo sa chapter 7, Growing Wealth Through Investment. So build long-term investment. So, ito po ipapakita po natin sa inyo. Ikaw, nag-save ka sa bangko, bibigyan ka ni bangko ng 0.5%, di ba? 0.5%. Ang tawag sa iyo ay depositor or lender, di ba? Depositor or lender. Then, itong si bangko, yung katulad ng diniscuss ko po kanina, yung sinasabi natin na right vehicle na kung saan kumikita ang pera ng 12%. So dito po nila yan nilalagay sa government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, and real estates. Okay? So samantala, kung ikaw ay maglalagay dun sa mutual funds, di ba? Kung ikaw ay maglalagay sa mutual funds, ang tawag sa iyo ay shareholder or investor. Ito po yung sinasabi ko kanina na kung saan ito yung right vehicle, kung saan merong compounding interest. So po pwede po tayong kumita dito ng 12%, di ba? So at compounding interest siya. So hindi naman tayo mahihirapan na dito kasi meron po ditong manager na mag-aasikaso ng pera na hinuhulog natin, okay? Meron po yung higher series of training tungkol dito sa mutual funds. Pwede po dun sa mga
at new attendees natin, pwede natin tanong sa mga tao nag-invite sa atin about dun sa mutual funds kasi merong higher series of training po tayo dito. So, and this one, ay papakita ko po sa inyo sample ng isang investment isang matagal na po to, matatag na to, ang PhilEquity, okay? So dito, makikita natin, noong 1995, ang halaga po ng kanyang ng share ay piso. Piso per share lang siya noong 1995. Pagdating niya ng 2019, July 12, 2019, ang halaga ng share niya ay 39 pesos, di ba? Ang laki ng difference niya. So ang actual return niya in 24 and a half years ay pumapatak na 3,498%. And kung i-divide natin siya per year, so 142% per year. Okay. So ipagpalagay natin, ikaw naglagay ka ng pera, 5,000 pesos. 5,000 pesos ang nilagay mo noong 1995. So ibig sabihin, naglagay ka pero hindi ka na nag-add. Hindi ka nag-withdraw. Yung parang naglagay ka pero wala lang hanggang sa nakalimutan mo na siya. Tapos naalaala mo siya noong July 12, 2019. Di ba? So, nung chinek mo siya, naalaala mo siya, so chinek mo, ay, titingnan ko nga yung perang nilagay ko doon kung nandun pa ba. So, nung makita mo, naging 179,882 na siya. Kasi, compounding interest nga po to, pumapatong siya, kumikita siya ng kumikita. Unlike sa bank na kapag naglagay ka ng pera, kung hindi mo siya madagdagan or what, meron siyang hidden charges, meron siyang mga charges na pagka tinignan mo, baka ubos na yung perang nilagay mo doon. Okay. So dito na po tayo sa chapter 8, Understanding Retirement and Estate Planning. Okay. So, I hope okay pa po kayo na may natututunan po. Protect your future. So do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? So who gets your home? So dapat ma-prepare din natin to. Who inherits all your bank accounts? So can you avoid family arguments over your belongings and keepsakes? So sa mga maraming investment. So dapat ma-prepare natin to. Makapagawa tayo ng will, parang ganun, maiayos natin, di ba? Kung sino ba yung magmamana ng ganito, saan mo ba ibibigay ang ganito, di ba? Para pagdating ng panahon, hindi sila mag-away-away. So, do you have funds to pay estate tax? So, yan. So, dapat mai-consider natin yun, lahat ng yon para at least yung lahat ng pinaghirapan natin, mapakinabangan ng family natin, di ba? So, eto, mag-recap lang po tayo. So, yan, recap lang po tayo sa how do you build a strong financial foundation, di ba? So dito mapapansin natin, meron ditong increase cash flow, di ba? Dun sa baba, kanina 5 lang po yan, di ba? 5 lang po yan kanina dun sa nauna natin i-discuss. Mapapansin natin ngayon na dagdag yung increase cash flow. Bakit po? Kasi para mapabilis natin ang pagbuo ng financial foundation natin na gusto natin mabuo, siyempre, kailangan natin ma-increase yung cash flow natin. Katulad ng sinabi ko po kanina, hindi po tayo dapat magdepende lang doon sa kinikita natin, di ba? So, good news naman po, dito sa IMG, pwede natin maturuan or mayroon po ditong way, paano natin ma-increase yung cash flow natin. Basta, ano man yung natutunan natin dito, i-execute lang po natin, di ba? I-execute lang po natin para at least makakatulong na tayo sa ibang tao and also matutulungan pa rin tayo na magkaroon tayo ng extra income para magkaroon tayo ng mataas na cash flow para ma-provide natin yung dapat nating maibayad or ihulog dito sa ating binubuo na blocks. Okay? So yan. How can you help to build your solid financial foundation? So dito, kung ikaw ay isa kang member ni IMG, di ba? You will bypass the middleman. Tapos, ang kagandahan nito, kung ikaw ay isang member ni IMG, kabilang ka sa community natin, ikaw ay magiging isang financially educated kasi unlimited learnings po dito. So you can access the financial companies,
You can enjoy discounts from the financial products you buy. You become your own money manager. So yan. So dito, makikita natin, meron tayong free financial education, meron tayong free financial check-up. Yan, meron po tayong naka-schedule po yan sa mga new attendees. Pwede po natin tanungin yung mga tao na invite po sa atin. So meron po tayong access sa Kaiser and sa Fidelity, kung saan mapapakinabangan po natin at saka ng family members natin. So sa investment naman or sa mutual funds, meron po tayong iba't ibang, pwede tayong maglagay sa direct or pwede tayong maglagay sa mutual funds at saka sa stock market directly. Okay? So dito naman po, do it yourself, and kapag member na po tayo, ibig sabihin, free po or unlimited learnings, basta magsipag lang po tayo sa pag-attend ng mga trainings po natin. So sa insurance and healthcare, meron din po tayo niyan sa MB Life at saka sa Kaiser. So sa real estate, meron din po. So yan. So eto po, papakita ko po sa inyo isang video kung saan yung po mga benefits natin bilang isang IMG member. Okay, so panoorin po natin to. The International Marketing Group, a global financial education enterprise, strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top benefits offered exclusively to its growing list of members. Free exclusive financial education through the financial ebook, The Secret to Saving and Building Your Future. Free exclusive financial e-workbook, the Financial Foundation Educational Program. Make money work for you through financial e-workshops. Increase your cash flow and debt management. Learn to build a strong financial foundation, proper protection. Know how to build your wealth and gathered assets. Get to know your plans for retirement and wealth preservation, and learn to build your business in the financial industry. Free financial ebook for licensing examination, the Insurance Licensing Examination Reviewer. Free financial checkup to diagnose your financial health. Exclusive course fee discount for the Associate Financial Planner Certification Program in partnership with Registered Financial Planner. Reap tons of free gifts from IMG's partner companies. Up to 300,000 pesos of personal accident insurance from Manila Bankers Life Insurance Corporation. Exclusive access to Fidelity Life, a mutual benefit association exclusive for members with 50,000 life insurance coverage and 24/7 memorial concierge services. Exclusive free gifts with Vision Care, now more accessible to all members anywhere in the world. Get your free IMG and Kaiser frames through the IMG portal. Free unlimited consultation and discounted medical services for members and their immediate family members through IMG's exclusive partnership with Kaiser Medical Center. Become an automatic mutual fund investor through the IMG Solvivo Strategic Growth Fund in partnership with Rapfer Financials. Get exclusive access to IMG's partner industries. Exclusive access to the best long-term, short-term, and senior care services from Kaiser International Health Group Incorporated. Access to the multiple option super term, life insurance products, income replacement assurance, and Everest Memorial Solution designed by the country's top insurance provider, Manila Bankers Life. Free investment seminars. Invest in mutual funds at 0% entry fees exclusively to IMG members. Access to stocks online trading platform, MyTrade. Access to special rates from Palawan Pawn Shop. Increase your savings with these exclusive discounts. Save your money on your car, fire, travel, personal accident insurances through Vault Assurance, an IMG brand. Exclusive member savings on real estate purchases. Special discounts on memorial lots and interment packages. Exclusive member discounts on special courses to keep you abreast of the evolving technology and ever-changing industry. Convenience and peace of mind with our 24/7 memorial concierge service.
providing assistance to help the family arrange the best but most reasonable funeral for their loved one. Protect your assets by creating your own corporation through Asset Preservation Service. Combine huge savings and personalized assistance to enjoy a hassle-free car purchase experience with our exclusive IMG Auto program. Be in the financial industry. Become debt-free, help families achieve financial success, and get the income you want from your own business in the elite financial industry. Experience the world's wonders on your vacations, cruises, and conventions through IMG's Travel Rewards program. Qualify for the exclusive and world-class IMG Recognition Awards. Free HMO coverage for marketing directors, senior marketing directors, and executives. Get the member support you need. The most powerful members portal available anytime, anywhere. Domini Tool, the best digital marketing platform for IMG members. Know the latest IMG updates, news, runs, and reminders through the exclusive newsletters and emails. Nura Cash e-wallet facility for IMG international transactions. It allows members to conveniently receive commissions and IMG payments, transfer funds, pay bills through the kiosk, and request check for pickup at IMG office. It's accessible anytime, anywhere. International members exclusive benefits. Exclusive money platform. Exclusive events. Exclusive runs and contests. Worldwide protection for international members. Accidental death benefit worth 500,000 pesos. Burial benefit worth 100,000 pesos. Accidental medical reimbursement benefit worth 100,000 pesos. Benefit that protects you from acts of terrorism worth 600,000 pesos. Benefit that protects you from unprovoked murder and assault worth 600,000 pesos. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos with additional feature of repatriation service. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos. The possibilities awaits you here in IMG. So, ayan. So, di ba, makikita natin ang dami-dami na ng benefits ni IMG, di ba? So, ito po yung kadaragdag lang, di ba? Ito yung kadaragdag lang kung kailangan po natin ng legal assistance. So, meron po tayong free legal consultation for 45 minutes. 45 minutes per session for 2 sessions per year. So, kung hindi po kakayanin ng 45 minutes lang, so kung tayo ng additional time, so pwede naman po, may discounted po tayo kasi exclusive po ito sa mga IMG members. Okay? So, sa mga legal assistance lang to, hindi dun sa mga kaso na may mga kaso tayo na So, legal assistance po to na makakatulong sa ating family, sa ating IMG members. So, nagsali po ako rito before, di ba, more to come. So, nagsali po ako dito, nasa 48 benefits. So, ngayon po ay 62 benefits na siya. And for sure, madadagdagan pa rin po ito na madadagdagan kasi napaka-generous po ng ating company. Okay? So, eto, katulad po ni SM, ang ating pong IMG member, ang ating pong IMG company sa isa ring one-stop shop. Okay, di ba? So, napakadami po niya. Meron po tayong healthcare. So, makikita natin ang dami pong covered niyan sa life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied financial services. So, hindi po sayang yung membership na ibabayad natin dito, di ba? So, malaking tulong po siya dyan. Kasi one time lang tayo magbabayad, pero lifetime na po tayong member. So, what actions should we do, di ba? So, number 1, become a lifetime member, di ba? So nakita naman natin kaano kadami yung benefits ni IMG, di ba? At saka
makatutulungan tayo, di ba? Yung mga learnings na matututunan natin dito, di ba? Laking tulong talaga siya kung i-apply natin sa sarili natin at kung i-execute natin or i-share natin, di ba? Napakalaki po talaga na may tutulong nito. Personally, sa akin, malaki po talaga na itulong nito. So, ang membership fee po nito, kung tayo po ay nasa Pilipinas or Philippine Code, ang i-avail natin 5,500 pesos. 5,500 pesos po siya kung tayo po ay nasa sa ibang bansa or i-avail natin ng international code. Depende po ito kung saan po ang location natin. Okay? So, lumalaro lang po siya ng 8,000 to 10,000. So, magtatanong tayo, bakit po mas malaki ang membership fee pag international code? Kasi meron pong exclusive, katulad pong nabanggit kanina, di ba, dun sa video, meron pong exclusive benefits para po sa mga international coded. Okay? So dito, once na ikaw ay naging member, once na ikaw ay nagpa-member sa IMG, so automatic, magiging investor ka po. Kasi yung 1K or 1,000 pesos from your membership fee ay mapupunta po na agad dito sa ating mutual funds, sa Soltivo Mutual Funds. Diba? Napakaganda. Tapos ngayon, pwede mo siyang dagdagan, diba? Pwede mo siyang magdagdag ng share mo, minimum of 20 pesos. Diba? Napakalaking tulong na yan. Hindi natin masasabi na, ay maliit lang yung sinasahod ko, hindi ako nakakaipon. So dito, si IMG gumawa ng paraan para at least kahit na pa 20 pesos lang yan, di ba? Ipunin natin. Pagdating ng panahon, makikita natin na lumalago din to. Kasi magwo-work po ang pera na yan para sa atin in the future. So, ayan. So, steps number 2, attend po tayo ng financial check-up. So, yung po mga new attendees natin, at tanong po natin dun sa mga tao nag-invite sa atin, yung ating financial check-up. Pwede po tayo magpa one-on-one dun sa taong nag-invite po sa atin. And meron po tayo na orientation din dito na pwede po natin ma-attendan. Importante po na maka-attend po tayo nito katulad po ng ating kalusugan, di ba? Nag-contact po or nag-ano rin po tayo ng medical, di ba? Medical check-up para ma-check yung kalusugan natin. So para po ma-check natin yung ating sitwasyon ng ating bulsa, so kailangan natin ng financial check-up. Okay. So dito, yan nga, recap tayo. Meron tayong standard build solid financial foundation, di ba? To start building solid financial foundation, always remember, mag-i-start po tayo sa baba. So yan, increase cash flow. So paano natin may increase ang ating cash flow? Yung ating free time, gamitin natin to ng productive, okay? So healthcare protection, always remember, dapat meron tayo nito, life insurance, manage debt or reduce liability, have emergency fund, and build up savings and investment. Always remember, we will start on the ground up para hindi po ano man ang mangyari, hindi po masisira yung investment na ating nabuo. Hindi natin kailangan hindi mawawash out yung ating investment na ating binuo. Okay? So dito po tayo sa 3.1, Kaiser helps you build a solid financial foundation. Why? So eto, makikita po natin, tulad ng sinabi po natin kanina, yung healthcare protection, life insurance protection, and say investment, covered po yan ng isang one product lang. Diba? Good news po to kasi one product lang po, pero 3 blocks na po ang ating mabubuo. Diba? So ito po yung kahalagahan nito. Kahalagahan nitong Kaiser. So ang ating pong ambassadress dito ay si Sharon Cuneta. So idinidiin ko po dito na kahalagahan talaga nitong Kaiser kasi katulad ng discuss po natin kanina, di ba? Yung kahalagahan, importante pag tayo po ay nagkasakit, pag tayo po ay tumanda, di ba? At least meron tayong makakaagapay, meron tayong aasahan, meron tayong maaasahan ng mga pagkukunan once na tayo ay nagkasakit, once na tayo ay tumanda na, di ba? So, hindi yung mag-iisip tayo, sino ba yung mag-aalaga sa akin or sino yung gagastos sa pangangailangan ko kapag ako ay tumanda na. Diba? Always remember, wag natin gawing investment yung mga anak natin kasi sila mismo ay meron ding makakabubuo din sila ng sarili nilang family. So, wag tayo maging burden po sa kanila. Okay? So, yan. Always remember po ang kahalagahan nito. Okay? So yan, magbibigay po tayo ng sample
Etong Kaiser po ay meron po tayong iba't ibang plan. So magbibigay lang po tayo ng sample dito K100 plan. Okay? Isa lang po ito sa mga plan na pwede po nating ma-avail dito sa Kaiser. Okay? So dito makikita po natin ang K100 plan. Ang Kaiser plan po niya is Kaiser plan natin is K100. Ang contract price niya ay 411,750. Ang payment period po nito ay 7 years. 7 years lang po tayo magbabayad. Ang contract period po nito ay 20 years. So ang sample po natin ay 30 years old. Kung ikaw po ay 30 years old right now, so perfect sample po ito para sa iyo. So eto, makikita po natin ang long-term care benefit po ng K100 plan ay automatic magiging 900,000. So sa loob po ng 7 taon, while paying, di ba, habang tayo nagbabayad, meron po tayong benefits na annual physical exam and dental benefit. Tapos annual benefit limit natin, inpatient pag tayo po ay na-hospital, so meron tayong 60,000. So kung meron tayong PhilHealth, pwedeng bawasin muna dun sa PhilHealth, di ba, bago bawasin dito sa Kaiser. So room and board benefit natin, meron tayong 1,000 per day. So dahil nga ikaw ay 30 years old, tapos 20 years ang contract natin, so pagdating mo ng 50 years old, matured na yung plan mo. So pag na-matured na ang plan mo, ang makukuha mo ay 1,166,168. Imagine, magkano yung plan natin kanina, di ba? Ang plan natin nasa 400 plus lang, 411. Tapos ang makukuha mo ay 1,166, di ba? Ang laki, di ba? So 7 years lang tayo magsasacrifice, 7 years lang tayo magsisave, di ba? Pero malaki yung may tutulong nito sa atin, lalo higit dun sa family natin. So pag na-matured na po yung plan natin, pwede po natin ituloy pa. So pag naituloy mo po or hindi mo po i-withdraw yung plan natin, so pagdating mo na 60 years old, meron kang 3 million. Pagdating mo na 65 years old, meron kang 4 million. And pagdating mo ng 80 years old, may makukuha na 20 million. So di ba napakalaki, di ba? 7 years ka lang magsisave, pero ang laki ng tulong nito para sa family natin. So dito makikita natin yung mode of payment. So ang mode of payment po natin ay meron tayo, kung monthly ang iyong pipiliin, so 5,882. So pagka naman quarterly, may minimal discount po tayo. Pagka quarterly, maliit lang ang discount ito. So magiging 17,058 siya. Pag naman semi-annual, discounted po tayo ng 1 month. Diba? So malaking tulong na rin po yan. And kapag ka naman po annual installment ang ating pipiliin, makakasave tayo ng 2 months. So discounted tayo ng 2 months. And of course, kung spot ka siyang pipiliin natin or one-time payment only, full payment mo na siya, magkakaroon po tayo ng malaking discount. And meron po tayong policy fee na 500 per year for 7 years. Ibig sabihin, sa first payment mo po, yung 5,882, mag-a-add ka ng 500 pesos. So kada year po ito, kada year itong 500 pesos na to. So ibig sabihin, kung ikaw po ang babayaran mo yung spot cash, so mag-a-add ka ng 3,500. Kasi 500 times 7 years. Ayan. And then, so 3.2, protect your family. So eto, fidelity. Once na ikaw ay member ni IMG, i-activate mo lang ang fidelity mo worth 500 pesos. Worth 500 pesos. So meron ka ng makukuha ang family mo na 50,000. Diba? Ang laki ng tulong yan. So ito, benefits number 18. So meron din po tayo na most 18 and most PRP na Manila Bankers Life, di ba? So meron din po dito sa IRA, di ba? And then sa Everest and sa Everest. So meron po itong higher series of training na pwede po tayo makapag-attend, di ba? So mag-attend lang po tayo sa ating higher series of training. Dan po nandun ang explanation niya. So magbibigay lang po ako ng sample dito sa most 18, di ba? So the most 18 is the most affordable 18-year term insurance with PDF. PDF means Premium Deposit Fund. So PDF offers a very competitive rate of return with zero negative and zero charges. So PDF can be withdrawn anytime. So premium that will fall due may be deducted from the PDF. So ano pang ibig sabihin yan?
Kung halimbawa, nakalimutan mo magbayad sa ganun due date mo, pero may laman ang PDF mo, so automatic ililess na lang nila doon sa PDF mo para hindi mag-lapse yung ating plan. Okay? So ito po yung table of annual premiums para po maabot natin yung 1 million face amount. Kung gusto natin na makuha yung 1 million, di ba? After 18 years, kasi 18 years po yung pagbabayad nito. So, ang example po nito, kung ikaw ay 30 years old, 30 years old ka ngayon, so ang babayaran mo po ay 5,710 sa loob ng 18 years. Kung ikaw ay nag-start ng 30 years old, so 5,710, pagdating mo ng 31 years old ka, same pa rin, 5,710, hanggang sa matapos mo yung 18 years. So, meron po itong higher series of training na pwede po natin mapag-attendan. Okay? So, ayan. So, step na 3.3, invest in mutual funds. So, yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na best or right vehicle kung saan may compounding interest. So, pwede po dito tayo. Once na ikaw ay naging IMG member, automatic ikaw po ay investor na. So, may enjoy mo po ang zero load forever on all funds sold by Ramper. So, ibig sabihin, disclaimer lang po, ang mutual funds po ay hindi po si IMG ang nagbebenta nito, kundi ang ating pong kapartner na si Ramper. Okay? Exclusive lang po ito sa mga IMG members. Okay? So IMG advantage, ayan, ikaw ay magiging financially educated, magiging financial educator tayo, and with this powerful membership benefits, you can build your financial foundation faster. Okay? So take action now. So ano yung dapat natin gawin? Ano man po yung ating mga natutunan dito sa training na to, so natin sa sarili natin, i-apply natin sa sarili natin, and of course, i-execute natin para makatulong tayo sa ibang tao at ma-share natin sa kanila para sila mismo mabago rin yung takbo ng kanilang finances, especially sa family members natin na nasa Pilipinas, kung tayo isang OFW, para hindi masayang yung ating pera na pinapadala sa kanila, para ma-manage ng tama yung perang na ipapadala natin. So control your future. So the future is in your hands. If you want to be wealthy, so don't let other people do it for you. Do it yourself. So walang sino man ang gagawa ng maayos ang ating finances kundi sarili natin. Okay? So kaya wag natin iasa sa government, di ba? Kung sino man po yung mga nakaupo dito, wag natin iasa yung pag-angat ng buhay natin, di ba? So dapat sarili natin mismo ang gagawa nito. Okay? So be your own money manager. Understand how money works. Make money work for you. So dapat inang ating isipin na hindi lang tayo kayod ng kayod para sa pera. So hayaan natin yung pera natin ay magtatrabaho rin para sa atin. Okay. So sabi po ni Sir Bill Gates, di ba? If you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Why? Kasi hindi naman natin mapipili kung saan family tayo sisilang, di ba? So, kung mahirap tayo, so gumawa tayo ng way, mag-aral tayo mabuti, gumawa tayo ng way para malabanan natin yung kahirapan. So, ito yung kagandahan niya nito si IMG kasi nagpo-provide na siya, di ba? Meron na itong unlimited learnings, di ba? So, dapat matutunan natin or ma-apply natin ano man yung natutunan natin, di ba? So, para kung mamatay man tayo ay mahirap, so yun po talaga yung kasalanan natin kasi hindi tayo gumawa ng action. Okay. So yan, build your future. Okay, so dito na po nagtatapos po ang ating live orientation sa mga new attendees po natin. Alam ko meron po tayo mga new attendees, so hindi po ako nakapagawa ng breakout room. Okay? Hindi po ako nakagawa ng breakout room, so please communicate na lang po tayo dito po sa inyo mga kung sino man po ang nag-invite sa inyo. At yun pong ating mga coaches na meron pong guest. So paki-assist na lang po natin, okay? So ayan po. Thank you po. Sana po may natutunan po tayo.